Hi guys, so welcome to my vlog TV. So for today's video, may interview tayong bago guest. Anong pangalan? Clarence. Clarence po. From Las Piñas. Las Piñas. Saan ka sa Las Piñas? Sa Annex. Oh. Ilang taon na ba si Clarence? Si Clarence? 17, mag-18. 17, mag-18. Kailan birthday mo? Sa June 13. Sa June 13. So, hindi pa tayo safe. 17 pa lang siya, guys. Mag-18 daw siya sa June. Facebook friends kami, guys. So, parang invite ko lang siya na mag-guest sa vlog natin for today. Interview natin siya about sa ginagawa niya, sa buhay niya. Kwento mo sa kanila kung ano yung pinagkakaabalahan mo. Pinagkakaabalahan ko yung pag-aaral ko. Tapos kapag wala akong ginagawa sa bahay, gagawa ko ng Pilipino. Lahat ng mga subject ginagawa ko. Tapos kapag wala na akong gagawin sa bahay, sa school. Thank you po. So, ito na yung order namin, guys. Ito yung order namin. Yan. Ganito kalaki, guys. 255. Yan. 255 yan, guys. Then, ito. Social naman pala dito. 150. 150 each. Ganun ka rito. Actually, yung best na rin ako dito. Pag may meeting kami sa work, dito kami nag-meeting. Kasi tahimik. Tapos, ayun nga. Masyadong mahangin. Kumbaga nakaka-relax. Tingnan niyo yung paligid, guys. O, diba? Vacant siya. Ito din pala dito yun. So, dito kayo madalas mag-meeting pag sa work namin. Kain tayo, guys. May pagkalasa siyang tawag dito, strawberry ba yun? Oo nga, promise. Dugit nga lang kainin. Hirap kainin. Parang kakayanin ito. Kain na sa bahay. Iba pala yung flavor sa'yo. Sa kanya white chocolate. Saan kasi chocolate? Sinabi ba akong magkaiba kami? Hindi naman. Parang yung tawag dito, may tawag dito eh. Sa flavor. Pag kulay white. White chocolate nga. Baka mali ka sa issue. Sulit naman yung 150, guys, kasi masarap, no? Mm-hmm. Masarap naman siya, tapos malaman pa. Overloaded ng chocolate. Kaya, sulit naman yung babayaran mo 155. Pero yung kapag sa Starbucks, ganyan din yung presyo. Hindi. Ganyan din. Yung price. Pero feeling ko mas mura sa Starbucks, guys. Kasi sa Starbucks, mga ganitong size nasa 180 lang. Nasa 180 lang. Eto kasi grande lang pa, hindi to tall. Pero ganoon din sa amin malapit sa kaya may Riverside Coffee Project. Mas mura, feeling ko mas mura sa Starbucks. Guys, hello guys. Tapos na namin kumain. Pala si So, ito guys, papailan natin. Yung guest natin ngayon ay si Clarence from Las Piñas. Facebook friends ko siya, tapos in-invite ko siya na mag-guest sa vlog ko. Para syempre may mapanood kayo kasi alam ko ang mga gusto nyo, mga ganito, mga baget. So, kakawentuhan natin ngayon. Yung oras. Simulan natin. So, Clarence, ano nga ba yung kwento ka naman about sa life mo? Sa life ko, okay naman. Pero medyo magulo-gulo pa. Kasi tinagaway kami kanina ni mama.
yun, yung sarili mo lang. Sinama ko na rin. Para sure. Ano pala, ako, nag-aaral grade 10. I mean, kapag wala akong ginagawa sa bahay, gagawin ko lahat ng mga gawain ko, activities, ganyan. Tapos kapag yung wala na akong gagawin sa kada subject, gawain bahay naman ulit. Tapos, maglinis, ganyan, tutulungan ko sila mama. mabait kang bata. Yes! Ako pa. Ako na to eh. Bakit ilan ba kayo magkakapatid? 4. Sa personal life mo, nakailang shota ka na? Nakailang shota ka? Babae. No? 4. Panglima yung naging jowa ko. Ilan taon ka ba nag-start na magka-jowa? Yung nag-start ako mag-jowa, 12. Bata mo ba? 12 years old? Yung una kong naging jowa, yung tiga Bocostal. Ilang taon din yun? Kasing edad ko lang. Nung 12 years old. Siya na una naka-virgin sa'yo? Wala pa kaming kaalam-alam nun. Ibig sabihin nung first girlfriend mo, walang nangyari sa inyo? Wala. Yung nabingan lang ganyan. Yung kiss Ilang lang. buwan naman kayo tumagal ng first girlfriend? 1 year. Ba't kayo nag-iwalay? Di ko alam sa kanya. Kasi kumbaga dahil daw sa niya, lola niya. Kung nag-iwalay kayo? Tapos, sumunod na Yung sumunod nun, nung nagkalipas nun, nagkajowa ulit ako ng bahay. Siniwan lang ako sa glitan. Ha? Naging kami sa glitan lang. Iniwan niya rin ako. Parang laho lang. Tapos ang next naman, Ganun din. babae ulit. Ganun din. Tapos wala pa yung nangyari. Wala. Tapos Yung pangatlo, yung pangapat, parehas lang. Paras na. Yung parehas lang din yung iniwan ako. Bakit? Anong klaseng shota? Hindi ko alam. Hindi ko alam saan nila. Baka hindi mo alam na hindi ka sweet or ano ba? Paano ba? Halimbawa nagsushota ka. Ano bang ginagawa mo? Mga effort? Yung mga effort ko, binubuhos ko sa kanila yung pera ko, inuubos ko sa kanila. May pera ka na nung that time? Oo. Binibigyan ka lang magulang mo? Hindi. Tunay na pera ko talaga sa trabaho. Anong trabaho mo? Kumbaga pag may madiskarte ako mapasukan ng trabaho. Tawag dito, water boy. Ilang taon ka ba nag-umpisa magtrabaho? 13. 13 bata. Working student ako. Anong trabaho? Construction, water boy, taga-drive, taga-deliver. Magkano naman sahod mga ganun? Bibilangin mo lang yung Magkano sumigyaw? bilangin mo lang yung araw mo doon. Tapos magkano nga per day? 150. 50 pa per day? Araw-araw yun, sahod. Kung kapag monthly ka, kapag di mo kukunin yung sahod mo, makaka 500 ka sa isang araw. So ibig sabihin, bata ka pa lang, marunong ka lumiskarte. Ito, bukod sa may mga shota ka, na-try mo na rin ba na makipag-fling or pumatol sa mga third sex like bakla, bisexual? Yes. Ilang taon ka nag-umpisa? Nung 14. 14 na. Yung Pangilang shota mo na yung babae? Pangilang shota mo na babae? nung babae na yun, pang-4 yun. Yung panglima naman sa yung ibig sabihin, after ng babae, sa bakla ka na rin. Ano yung bakla? Yung bisexual, transgender? Simple lang, mabait, ganyan. Hindi niya, ano ba siya? Parang Bilis siya. babae na? Or lalaki? Siya, mukha siyang babae, pero may pa rin siya. Kaya trans nga tawag. Trans. Ilang taon na yun? 20. 20? Saan mo naman nakilala yung trans na yun? Sa tropa lang din. Ibig sabihin, yung mga tropa mo hilig pumatol sa mga trans. Daw kasi tawag dito, single ganyan. Kaya ginawa ko na. Pinatos mo rin. Ano yan, niligawan ka o ano? Niligawan ko. Wala namang mali naman dito kaya sa ibig bakla. sabihin, ikaw naligaw sa atin. Niligal ko sa magulang ko, ganyan. Ang nagtagal kami,
3 years and 9 months. Tagal din, 3 years. 3 years? Ng trans? Grabe ah. Ba't maganda ba siya? Maganda yung trans? Maganda, parang babae? Parang babae. Ano siya, nag-aaral pa nun? Or Nagtatrabaho. trabaho? Hindi nga niya ako pinagtatrabaho. Kumbaga sinusupport Oo, parang kumbaga siya lang yung nagbibigay sa akin ng baon, ganyan. Hindi ko na sa kanya. Kumbaga parang naging sponsor mo gano'n. Tsaka direct paano yan? Halimbawa, di ba legal siya sa family mo? Anong sabi ng mga family mo sa okay lang. Kasi takot din ako mabuntis na babae. Ibig sabihin, mas okay sana yung mag-shota ka ng trans sa babae. Kasi mas okay magjowa ng bakla kaysa sa babae. Kasi kapag sa babae naman naging jowa mo, tapos kunyari lasing kayo, tapos ganyan, may nangyari sa inyo, umaga hindi alam. So ibig sabihin, iniisip ng magulang mo na mas safe ka dun sa trans kasi hindi nabubuntis. So ibig sabihin yung first encounter mo sa ganon, sa trans, sa third sex, hindi sa babae. Tama ba? Ano ba? Ang tanong ko, ibig sabihin yung first encounter mo sa ganon, sa third sex, hindi sa sa babae. Sa babae, nagawa ko yung Saan? Saan dun yung ilang girlfriend? Ayun, yung pang-apat. May nangyari dun sa inyo. Oo. Ilang beses? Lang, 2, ganun. Pero walang tawag ito. Yung kumbaga yung hindi mo bubuntis. Kumbaga safe. Pang-apat? Babae ba yun? Babae. Ba't hindi nga nabos? Ibig sabihin, nag-ano kayo? Tapos, paano pag gumala kayo ng trans mo na shota? Pag gumala kayo ng trans mo na shota? Showy ba kayo? Nagala naman kami paminsan-minsan. Kapag may time ako, pinupuntahan ko siya. Tapos, showy kayo pag halimbawa yung mga tropa, mga gano'n. Ibig sabihin, pinapakita nyo or secret? Pinapakita. Talagang pinapakita naman sa tao. Ibig sabihin, hindi kayo nahihiya na? Hindi. Pati kayo, hindi matagal na kami nag-isama nun, tapos may hiya pa kami dalawa. Malay mo, di ba kasi may... Pero nung once na nalaman kong sumasama sa mga adik, yun. Iniwan niya ako. Paano sumasama sa adik? Nagpalit niya ako sa adik eh. Baka dax mo yung adik. Hindi naman ganun yun. Bakit? Ba't kayo iniwan at pinagpalit ka sa adik? Sige nga. Hindi, kumbaga tawag ito. Kasi parang ayoko na rin sa kanya na ganyan sumasama sa adik. Tapos hindi niya iniisip na may trabaho siya ganyan. Ano ba trabaho ng trans? Yung alam mo yung gulayan lang, ganyan. Pero malaki sahod niya doon. Sa palengke? Oo. Malaki din sahod niya doon. Paano mo nalaman na sumasama? Pera niya binubuhos niya sa akin ganyan. Grabe. Jackpot ka pala dati. Nagkaroon ka ng Tsaka niregaluhan niya rin ako ng cellphone nito. Hanggang ngayon? Sa kanya pa rin yan? Sa akin na to eh. Ibig sabihin dati pa yan? Ilang taon ka nun? Ulit? Naging shota kayo nun? 14. 14? 3 years? Ibig sabihin bago pa lang kayo naghiwalay? Nung time na yun na nag-shota kayo ng trans na mo, never ka ba ng loko? Ibig sabihin, never ka ba ng babae? Never, shit. Never ka din pumatol ng... Hindi ako makapatol sa mga babae na naging jowa ko siya. Oo nga. Sabihin, loyal ka? Kapag kunyari may time ako sa school, ganyan, pinupuntahan ko siya mismo. Yun sa, Green Gate. Sa Green Gate din siya nagtatrabaho. Halimbawa, chat, hindi ka nakikipag-chat din sa mga babae, gano'n? Hindi. Hindi ako ganun, Oo nga. Hindi ako maniniwala kayo, guys. Maniniwala yan. Ganito ang itsura, manlaloko. Tapos, nagkanton kayo? Hindi. Maniwala ako sa'yo, kayo. Hindi nga, promise. Kahit sabihin mo pa kay mama. Nalaman ng mama mo? Bakit andun ba siya sa kwarto na gumagawa kayo ng kabalagan? Di ba? Andun ba yung mama? Hindi, yun, kumbaga siya. Simple lang, mabait, di niya hanap yung galaw ganyan. Halimbawa, di ba 3 years kayo?
Eto, nakain niya na ba yung hotdog mo? Hindi pa. Yung totoo kasi, tapakin ko. Alam ko, kulitin to. Ay, yung maniwala kayo, 3 years na walang nangyari sa inyo. Ibig sabihin walang nangyari sa inyo. Wala. Ano lang, hug lang, tapos kasabay matulog. Kaya kasi, makinig ka, tumingin ka. Siyempre, bilang bakla, hindi lang yan puro mahal eh. Siyempre, nangangailangan din yan sila ng kalinga, yakap sa kain hotdog, kanton. Siyempre, tao din yan. Ay, nakakaramdam din yung libog, di ba guys? So, ibig sabihin, kaya ka iniwan niya kasi hindi mo naibigay yung part na bilang boyfriend, hindi mo nabibigay sa kanya yung mga, Hindi. Kapag kunyari, mismo mahal ka niya tapos hindi niya talaga hanap yung sex ganyan. paano mo nasabi na hindi niya hanap yun? Hindi nga, kasi siya, kumbaga mabait. Simple lang na. Kahit naman, Hindi nga. Lahat nga ng mga bakla, hindi, yung iba, hindi nila hanap yung ganyan. Pagmamahalan talaga yung hanap. kahit naman siguro pinakamabait na May Pedro sa mundo, may pagmamahal nakaramdam talaga ng na ito. na galaw ganyan. Ayun yung sa iba, pagmamahal na galaw. Sa iba, pagmamahal lang ang hanap. maniwala. Sige nga, bakit ka iniwan? Di ba hindi mo alam kung bakit ka iniwan at pinagpalit ka sa adik? Alam ko yun kasi nasama sa mga atik ganyan. Kaya siya nasama sa adik kasi nabibigay ng mga adik na yun yung satisfaction na gusto niya. Halimbawa, tulad Hindi, kahit sa adik pa sa mama yun, hindi naman yun. Nagpapagalaw yun. Ayaw niya yung malamang gano'n. ayaw niya yung gano'n. Malamang nasubo, di ba? Ayaw nga na gano'n. Tapos sakin kita na. Ayaw nga ni. Maniwala ko sa'yo. Bala sa buhay mo. Pangit. Ayaw maniwala. Eh, Talaga yeah, maniwala. Hindi sa'yo maniwala. Tapon ko na ba? Anong pakiramdam mo nung iniwan ka niya? O pinagpalit ka sa adik? Siyempre, umiyak, ganyan. Paano iyak? Paano ka umiyak? Sinuyo mo ba siya o ano? Sinuyo ko naman siya, pero ayaw na niya. Anong sabi niya? Tawag dito? Ano daw reason bakit ka niya iniwan? At pinagpalit sa adik? Anong meron sa adik na wala daw sa'yo? Siyempre sasabihin niya yun, di ba? Hindi yun. Hindi ko maganda yun. Ano? Nangiwan lang talaga siya kung hindi ko inaayos yung pag-aaral ko, ganyan. Inaayos ang pag-aaral? Ba't hindi mo inaayos? Di ba sabi mo, binibigyan ka ng baon? Ayun nga. Masahe. Pero inaayos ko naman yung pag-aaral ko, hindi lang niya nakikita. O kaya nga, bakit mo nakikita? Ibulag ba siya? Siyempre nagsama kayo 3 years. Siyempre Hindi naman. Kumbaga LDR pa din kami. Napunta lang ako sa kanya kapag may time. Ano pang reason daw bakit ka nang iniwan? Tawag dito. Kumbaga sabi niya sa akin daw, pahinga daw muna ganyan, kahit ilang araw. Hindi na daw niya kaya ganyan. Kasi nga, isipin mo kasi 3 years kayo nagsama, di ba? Binibigyan niya sa'yo lahat. Pero syempre hindi naman yun, syempre mahal ka niya. Syempre, dapat ikaw lang magkusa na, baka gusto mo ng ganito, kaya ko naman ibigay sa'yo. Pero hindi mo, syempre yun, siguro naging manhid ka lang na, iniisip mo siguro, yung shota mo, santa. Di ba, na nakakaramdam ng libo. Siyempre, papasalamat pa rin ako sa kanya na siyempre, minahal niya ako na tunay, ganyan, hindi niya ako Kaya nga, ibig sabihin nga, isa sa mga reason bakit kanya iniwan, kasi nga, may part sa'yo na hindi mo na ibigay sa kanya. Kasi tao pa rin naman yun. Siya pa nga nagsabi hindi niya hanap yung gano'n. Siyempre, sasabihin niya yun. Ganun, Siyempre, sasabihin niya yun sa pero personally, deep inside, gusto niya na sa'yo manggali, magkusa ka na gawin yung mga bagay na gawain ng couple. Normal yun, gawain yun ng couple. Hindi naman mo mali. Ikaw nga nagsabi na hindi mali makipagrelasyon sa third sex. Pero, kaya nga, relasyon kayo, ibig sabihin, hindi rin mali na may gagawin kayong something. At yun ang hindi mo nagawa sa kanya. Tara, magdasal tayo. At yun ang hindi mo nagawa sa kanya, kaya kanya iwan. Tanggapin mo yun. Pwede ka sumali sa simbahan, no? Parang simbahan bastos nga yung usapan ko.
Galing mo magsalita eh. Ano, kaya na yung last na pagkikita niyo? Nung nung one time na birthday ng pinsan ko dyan sa Anabo Costa. Kasama niya yung mga adik. No, anong reaction niya nung nakita kayo? Wala, di na kami nagpapasin yan. Parang wala na kaming Sakit. parang wala na kaming damdamin sa isa't isa. Ibig sabihin nga, naubos yung pasensya niya sa'yo. Siyempre, akalain, bigay siya ng bigay sa'yo. Tapos wala naman siyang nakukuha sa'yo. Siyempre, sino pa naman hindi magagalit kasama mga adik? Kahit siya. Nagtatampo din yun sa'yo kasi Tapos tinignan niya yung account ko, ganyan. Akala niya yung kumbaga akala niya kami pa din. Siya na nga nang iwan. Tinignan pa niya tong cellphone na to, kumbaga kapag may kachat akong bakla ganyan. Binubura niya. Oo, binubura niya. Kasi hinayaan mo lang eh. Kinuha niya cellphone. Kaya nga, ba't hinayaan mong kuwit yun eh? May palagba doon kasama mga adik. Hindi sana kung pinatulan ko yun, kawawa ako. Ibig sabihin yung mga kasama niya, mga bad boy talaga? Ano mga itsura ng mga adik? Tubog pa nga. Ano nga mga bata pa ba yung mga adik o ano? Bata pa. Mga lang, mga 15 ganyan. Bata pa? Daming Di ba naman nagaganon yun sila? Daming adik din sa Kasi di ba pag ganon, libog din yan. Nagaganon din yan sila. Oo. O ba't sabihin mong hindi nagaganon? Ayaw niya magpaganon. Lakas ng tama. Sa iba oo, sa iba gusto niya, pero sa akin ayaw niya. Hindi, ang hirap naman anong tawag ito? Hindi ibig sabihin na ayaw niya na gawin sa'yo yon. Ang gusto niya kasi mangyari, dahil nagmamahalan kayo, magkukusa ka na ibigay sa kanya yung ganon. Kasi syempre, halimbawa ako, katulad ko, mahal na mahal kita. Ay shit. Wala pa tayo Ganyan na. Halimbawa, katulad ako, mahal na mahal kita, kanwari. Syempre, mahiya ako mag-approach sa'yo na, Lawrence, kanton mo naman ako. Kain tayo kanton. Kanton mo naman ako, or kaya pakainin mo naman ako ng hotdog. Syempre, pagluluto kita, huwag ka mag-alala. Syempre, hindi ko gagawin yun kasi syempre, kumbaga, isipin ko na dapat magkusa ka na ibigay sa akin, mayayain mo ako na matulog, tapos maganon-ganon. Syempre kasi, syota tayo eh. Yun siguro yung isa sa mga disappointment niya na naibigay niya na lahat sa'yo, pero wala man lang siya nakukuha ang kapalit. Ano yun? Gusto mo mangyari, siya pa magkusa sabihin sa'yo na, Clarence, ganton mo ako. Di ba dapat mag-e-effort ka kasi boyfriend ka eh. Tsaka mag-shota kayo 3 years. So walang masama dun kung may mangyari sa inyo or wala. Pero dapat sa 3 years na yun, may mangyari sa inyo kahit mga once, twice, di ba? So, hindi mo nagawa yun. Siyempre, kahit ako bilang bakla, parang mawalan ako ng amor sa'yo. Kasi isipin ko na ang habol mo lang sa akin, sustento, pera, ganun ito. Pero hindi ako ganun. Hindi ako ganun. Hindi ganun ugali. Hindi ka nga ganun. Pero syempre, bilang bakla, isipin ko na ganun lang yung habol mo sa akin kasi wala ka man lang ka-effort. Isip mo yun, pero di ko isip yun. Kunwari nga ako ngayon bakla. Kunwari ako yung bakla. Ako yung karelasyon mo. Syempre, hindi ako si San Pedro or si Maria na hindi na nakakaramdam ng libog. Hindi kasi Yamian. Oo. Kinukuha na nga tayo ni Yamian. Yun nga. Siguro isa yun sa mga pagkakamali mo na nagawa. Hindi mo siya, hindi ka nagkusa na, kasi syempre, isipin mo, kung nagawa mo yung mga bagay na yun sa kanya, sa tingin mo, maghanap pa siya ng iba para gawin sa kanya yun. Syempre, kung nasatisfied siya sa'yo, mahirap naman niyang pakawalan. Next naman. Tapos na tayo doon. After nun sa kanya, sino mga may nagkaroon ka pa ng relasyon? Babae. Babae na. Tapos never na sa bakla. Never na sa bakla. Pero, nakikipag ka pa rin. Kumbaga, nakikipag-flirt ka pa rin sa mga bakla. Kapag yung mga kunyari, kapag nangangailangan ako ng pera, ganyan. Kumbaga gastusin sa school. Ibig sabihin, tingnan mo, sa hindi mo kakilala na nakipagganunan ka, pero sa shota mo ng previous, hindi mo nagawa. Alam niya yun. Alam niya yun. Kaya nga, ibig sabihin hanggang parang parehas kami na sa iba siya. Kapag alam, magbabayad siya. Ay, ibig sabihin nga, magbabayad sa akin. Wait lang.
ibig sabihin, ang kwento nito, habang kayo ng trans mo, may nangyayari sa'yo sa ibang bakla, ganun. Tapos kapag sa iba naman sa kanya, may nangyayari sa iba sa kanya. Ba't sabi mo kanina, habang, di ba tinanong kita kanina, nung kayo ba ng bakla mo, nung trans mo ng 3 years, never ka ba nag-cheat? Ba't sabi mo kanina, hindi. Never. Sinungaling, di ba? Nahuli ka din kita eh. Ibig sabihin, habang kayo ng bakla mo, may kakling kang iba. Oo. Sa tingin mo, mga ilan na yung naka-flirt mo, Dami na. Dami na sa kanya. Hindi, yung sa'yo. Yung sa akin, di ba lang. Kaloko ako. Paano mo nasabing marami sa kanya? Sakit Binibilang mo, andun ka? Paano mo nasabing marami sa kanya, binibilang mo, andun ka? Kung may nagsasabi sa akin, ganyan, tapos pinipicturean, ebidensya. Habang nagaganon? Oo. Sino yung nagsasend sa'yo? Mga tropa mo? Mga tropa lang din. Tapos yung mga kasama siya, niyayaya doon sa bahay na luma. Ba't andun yung mga tropa mo? Ibig sabihin sila din, ginaganon. Hindi, kumbaga nagmamasid lang sila. Sinabihan ko sila na samahan nyo si Sam, ganyan. Kapag may kasamang lalaki na Sam, yung pangalan ng shota mo? Sam. Dami. Saan mo naman nakikilala yung mga paplanan? Lang, kumbaga sa tropa lang ganyan. Mga kapitbahay nyo lang din. Tropa. I mean yung mga pakla. Tropa? Kunyari may tropa akong akla sa volleyball, tapos sinasabihan ko sila na pugaw mo ako sa bakla, kailangan ko lang kasi ng pera. May gagastusin pa kasi ako sa school. Di ba nung first time mo pumatok sa bakla, paano mo nagawang pumatok sa bakla? Ibig sabihin, ginusto mo or parang ano nangyari sa nung first time? Ginusto ko. Anong ginawa sa'yo ng mga bakla? Kain hotdog? Oo. Ay, kanton? Meron. Na-try mo na rin? Pang-5. Pang-5 na kinanton mo? Anong feeling? Alam mo na. Ano masarap yung sa babae o sa bakla? Pag kinanton? Parang parehas lang. Parehas lang. Bakit anong feeling ba pag nagkanton sa bakla? Parang lang din? Sa babae? Masarap din. Sarap na ba yun? So ano mas gusto mo? Yung kanton or ay hotdog? Parehas lang. Saan mo nakilala yun? Sa Bacoor. Sa pinsan ko lang. Yung nakilala sa akin. Pero naging kakling niya rin. Pero nanggaling din sa kanya. Ibig sabihin, nauna siyang maganon. Oo. Anong feeling na makipagkalikan sa bakla? Parang sarap sa feeling niya. Ibig sabihin hindi di ba yung iba na straight na nidiri sa pagkalikan sa bakla? Ba't ikaw hindi? Ba't ikaw hindi? Hindi ka nanidiri sa mga Kasi syempre, di ba, ang reason ng ibang lalaki, kaya ayaw nila makipag-kiss sa bakla. Kasi nga, para sila lalaki. Ba't ikaw? Diri din. Wala namang masama. Kasi inisip nila, straight sila. Tapos, kahalik sa kapwa ng lalaki. Oo. Kagaya nila, nila Ayat tsaka si Vice Ganda, di ba? Kinumpara mo. Sa lahat ng, di ba, 5 na yung napatulan ng bakla. Ilan doon yung mga long hair na tinatawag natin? Yung 4. Puro long hair yun? Yung pang-5. Alam mo na yun, di ba? Yung kalima, yung parang parang straight. Puti-puti na yung buhok, ganyan. Parang feeling mo kipaglaplapan. Puti na ba yung buhok, ganyan? Pero hindi pa naman, medyo siya, medyo matanda lang, ganyan. Pero bata-bata pa siya. Ano feeling mo kipaghalikan ka din sa matanda? Lalo. Nakisabay lang ako. Parang ginawa ko lang yung yung gusto niya, ganyan. Sinabayan ko lang. Gobo naman, 5,000, sayang yun. Saan mo nilapag? Alam din ni mama yun. Hindi ka pinagsasabihan ng mama mo na, oy, dahan-dahan naman sa pamamakla. Parang lang, kung baga sila papa, sinasabihan ako, mag-iingat ka sa mga bakla. Alam mo, hindi mo alam na may sakit yan. Oo. Tama naman sila, may point sila. Huwag kang patulang-patol. So yun guys, nakwento niya na lahat guys. Yung about sa bakla niya. So kung
willing ka ba na magbigay sa kanila ng Facebook? Hmm? Mga social media, willing ka ba magbigay ng Facebook account? Hindi po. Ayaw mo? I-add ka nila? Oh, so, kung gusto niyo guys ng part 2 ng Sa kwento ano lang, ni... sa to na lang. Ikaw na sasabihin. Kung gusto niyo Kaya ng, pa ako eh. kung gusto niyo guys ng part 2 ng kwento ni Clarence, mag-comment lang po sa baba. Tapos i-PM niyo ako sa Facebook page ko para mareta ko kayo sa kanya. Clarence, invite naman yung mga viewers natin para i-subscribe yung channel natin at i-like ang video. Hi guys, mag-ano kayo sa Pam TV channel. Subscribe. I-subscribe nyo tsaka like and share. Yun Thank lang. you. Thank you. Paano to? Okay, doon sa top kaya ko lang. Okay. So dito kami kumain guys sa Dear Joe Coffee Shop. Hi guys! I-ano nyo sa Pam TV, subscribe and like and share nyo na lang. Hi guys, Kung gusto nyo ma-invite dito, mag-comment na lang po kayo. pauwi na kami guys, natapos na kami mag-coffee. At kung gusto nyo ng part 2 guys ng pag-usap namin ni Clarence, comment nyo lang guys. Tapos i-message nyo ako sa Facebook page ko or sa profile page ko sa FB. At kung gusto nyong makilala si Clarence at ma-message, message nyo muna daw ako kasi hindi pa siya handa na ibigay yung profile page niya or profile Facebook niya. Kasi nahiya pa daw siya. So mag-comment lang kayo guys kung gusto niyo ng part. First time ko palang makasali sa vlog. First time mo ba mag-vlog? First time pa lang. Ah, okay. Yan, pauwi na kami. Ganda ng lugar, no? Comment lang kayo guys. Pag pumunta kayo dito guys, may hospital dito. Pag meron po kayong sakit, malapit na po dito yung hospital. Kunyari, pilay, ganyan. Anong height mo? Ano? Matangkad si Clarence guys. Di po magkasintangad lang po kami. Pag dito ako, matangkad ako sa'yo. Pag Anong ako, height mo, malapit. Clarence? Nasa 5'6", no? 5'7". Hindi ko alam. Siguro nasa siya guys, 5'6". Ay, scooter. Ano pala mo siya, 17 years old, so tatangkad pa to. Clarence, ilang beses ka ba nagjajabol sa isang linggo? Ano? 3 sa isang araw. Seryoso? Totoo ba? 3 beses daw siya sa isang araw, Totoo nga, legit. Legit nga, promise. Ngayong araw, nakailan ka na? Kahapon 3 sa isang araw. Grabe. Di ba Tapos masama pahinga na yun? ngayon, pahinga. Di ba masama yung sa kalusugan na araw-araw Hindi. 3? Ba no? Oo. Ngayong araw. Wala na, pahinga muna. Ay, araw-arawin mo, di payat ka. Sabi mo araw-araw 3. Kaya nga sa isang linggo, ilang beses ka Bali kapag sa isang linggo, kunyari Monday, kapag 3 beses. Pahinga ka sa isang araw, tapos kapag sa isang araw ulit, 3 ulit. Pahinga ulit sa isang araw, pagdating ng Friday, 3 ulit. Bale, ilan yun? Grabe. Bye guys, so subscribe na lang sa Bye, YouTube guys. channel, i-like ang video. Mag-comment kayo guys kung gusto niyo ng part 2 with Clarence. Bye bye!